DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Good morning, Miss Upatam. Are you an exchange student? Naku, hindi po. Pakialis ang sunglasses. Bawal yan sa classroom. Oh, sorry po. Aba, green-eyed ka pala? Foreigner ka nga. Dito po ako pinanganak sa Pilipinas at lumaki. Ano ba ang lahi ng mga magulang mo? American po ang dad ko. Russian ang mom ko. Siya po yung green-eyed. Bakit ka naman dito ipinanganak? Buntis po ang mom ko nung nag-tour sila ng dad ko dito sa Philippines. Na-inlove po sila sa bansa natin, kaya dito na po ako pinanganak at dito na rin po kami nanirahan. Isa po akong tunay na Pilipino. Anong pangalan mo? Ako po si Eiffel Mackenzie. Walang tao ang hindi nagmahal. Kahit nga mabangis na hayop, may pagmamahal sa kanyang mga anak. Ngunit, ano nga ba ang tunay na pagmamahal? Naway madama ninyo ang tunay na pagmamahal dito sa ating kasaysayan na pinamagatang Say Cheese! Anong pangalan mo? Ako po si Eiffel Mackenzie. Okay, umupo ka sa row na yon, katabi ni Julia Marion. Julia, mag-adjust kayo ng pwesto. Ibigay mo ang inuupuan mo kay Eiffel. Alphabetical order ang seating sa classroom. Thank you po, ma'am. Dito ka. Pasensya na sa estorbo. Wala yun. Okay, class. Basahin niyo ang chapters 1 to 3 ng calculus. Mag-submit kayo bukas ng 5-page reaction paper sa nabasa niyo. Maiwan ko muna kayo. Nagpatawag ng emergency meeting ang principal. Class president, siguraduhin mong behave at tahimik ang classmates mo. Yes po, Miss Upatam. Ako pong bahala. Lalagyan ko po ng duct tape ang bibig na mag-iingay. Hi, Eiffel. May boyfriend ka na ba? Ha? Miss Eiffel, pwede ba kitang ligawan? What the? Grabe na to. Miss Green Eyes, I fell for you at good morning. Grabe, Eiffel. Ang lakas naman ng dating ng beauty mo. Parang nawindang na kagad lahat ng lalaki sa'yo. Sorry sila. Wala akong interes. Tara, magbasa na tayo. Julia, pwede ko bang kopyahin na lang ang isasubmit mong report? Reretokihin ko na lang para hindi mahalatang kopya. Naku, sorry Kamote rin ako sa calculus eh. Naku, paano na? Alam mo yung tatlong pumuporma sa'yo? Magkakumpetensya sila for valedictorian. Kaya kung ako sa'yo, sa kanila ako magpapatulong. Brilliant! Alam ko nang gagawin ko. Ako? Ako ba? Oo. Heto. Ano to? Isama mo yung dalawa mong seatmates sa lunch. Sabay tayong kumain kasama si Julian. Okay? Sige. Uy, order lang kayo ha. Sagot ko lunch nating lahat. Sige. Grabe. Ibang klase ka rin talaga pumorma kay Eiffel, bro, no? Siegfried, bakit wala kang kinuha? May baon ako. Matipid yan si Siegfried, pero hindi ko ripot. Alam mo, Eiffel, kala ko talaga suplada ka. Friendly ka pala. Didiretsuhin ko na ha. Surrender ako sa calculus eh. Kaya may offer ako sa inyong tatlo. Ano? Gawan niyo ako ng 5-page reaction paper. Kung kaninong paper ang isasubmit ko, may special prize. Ano? 3 klase ng vegan soap. At kiss. Lips to lips? Grabe naman. Magkabilang pisngi lang. Gagawin ko sa harap ng maraming estudyante para may bragging rights ang mananalo. Okay! Saan ka umuwi? Bed spacer ako sa Katipunan Road. Lika, sumabay ka na sa akin. Doon din ang daan ko. Wow, ang
angas ng kotse mo, ah. Produkto ng sipag at tiyaga. Nakita mo yung building na dilaw? Pakibaba na lang ako ron. Uy, favor naman oh. Pwedeng sumama ka sa akin sa bahay para mag-dinner? Sige, game ako. Uy, legit na mayaman ka pala. Sa parents ko yan. Lika. Dad? Kasama ko po yung kaklase ko. Hello? Welcome to our home. Huli ka, Dad! Nag-English ka! Ice cream penalty yan! Wala bang get out of jail pass? Masaya lang akong kasama mo ang classmate mo. Sige, just for today walang penalty pag nag-English. Hello? Ako si George. Dad ni Eiffel. Ako po si Julia, classmate at seatmate ng anak nyo. Tayo na sa dining room. Ilalabas ko na po si Ma'am. Salamat. Julia? Eiffel? Umupo na kayo. Mom, classmate ko po si Julia. Rose, halika rito. Natasha, honey, hindi siya si Rose, honey. Julia, ngayon lang nag-react si Mom ng ganyan. Okay lang ba kung tabihan mo siya? Hello po, Ma'am Natasha. Ako po si Julia. Rose, kumain ka ng marami. Opo, salamat. Sige, kain pa, Rose. Ipapasok ko na po si Ma'am Natasha. Pakakainin na po kasi siya ni Manang. Sige, salamat. Nagulat ako, Dad. Ang akala ni Mom, si Julia ay si Rose. Sino ba si Rose, Eiffel? Doon na lang tayo mag-usap sa veranda. Julia, si Rose ay sister ko. Last summer, nag-drive sila ni Mom papuntang Tagaytay. Nagkaroon ng mechanical malfunction yung sasakyan nila. Nag-swerve, tapos nabangga ng dump truck. Namatay on the spot si Rose. Si Natasha critical condition nung itinakbo sa ospital pero nag-survive. Kaya nga lang, malaking part ng brain niya ang na-damage noon. 1 taon na siyang bedridden at naka-wheelchair. Marami nang bumisitang babae na ka-age mo. Walang reaction si Mom until now. Ibig mong sabihin, na-trigger ng presence ko ang brain activity ng mom mo at nakikita niya ako bilang si Rose? Siguro nga ganon. But I will consult her doctor. So, maiwan ko na muna kayo, ha? Tatawagan ko lang ang doctor ng mom mo. Sige po, Dad. Alam mo, kung hinawakan niya yung kamay ko, parang naramdaman ko na si Mama ang humahawak sa akin. Bakit? Nasaan ba ang mom mo? Pareho silang namatay sa car accident. Oh, I'm sorry for your loss. Lower class kami, Eiffel. Nangungupahan lang ng apartment. Papa ko lang ang breadwinner. Plain housewife ang mama ko. Kaya ba bed spacer ka ngayon? Oo. After nilang mamatay, ibinigay sa akin ng life insurance company ang 500,000. Wala akong relatives sa Metro Manila. Lahat nasa province. Pero gusto kong ituloy mag-aral dito. Kaya tinitipid ko yung pera, hoping na magkasya to hanggang makagraduate ako ng college. Julia, wag mo mamasamain ha. Gusto ko sana mag-offer sa'yo. Hindi to charity. Pagtatrabahuhan mo rin to. Ha? Ano ang offer mo? May sarili kasi akong product. Mga vegan soap, shampoo, conditioner, cosmetics. Bago pa lang to, katatapos lang gawin ng factory. Lahat ng registration sa DTI, Mayor's Permit, FDA approval, meron na. Uumpisa na ako next week na mag-promote online. Gusto mong mag-work ako sa'yo? Oo, maliban sa sweldo na 15,000 a month, dito ka na sa bahay tumira. Libre yung pagkain. Libre ka na rin sa travel expenses dahil sabay naman tayong papasok sa school at uuwi. Anong work ang gagawin ko?
Bali, in charge ka sa pagpaprocess ng online orders at sa shipping. Simple lang naman. May website, dun sila mag-order. Sisiguruhin mo lang na kumpleto at tamang ipapadeliver mo sa mga customer. Sige, payag ako. Maraming salamat sa tiwala, Eiffel. Malaking tulong to sa akin. Excuse me? Ang sabi ng doctor ni Natasha, mas makakabuti raw kung palaging makikita ng mom mo si Julia. Good news po yan, Dad. May good news din po kami ni Julia. Ano? Dito na rin po siya sa bahay natin titira. Pwede po bang sa bedroom siya ni Rose magstay? Oh, good news nga. Oo naman, pwedeng-pwede. Halika na, Julia. Kunin na natin ang mga gamit mo sa bed space mo para dito ka na matulog ngayong gabi. Salamat, Eiffel. Thank you, Sir George. Oh, tawagin mo na lang akong dad. At tawagin mo si Natasha na mom. Tawagin mo akong boss. Yes, Dad! Ay, yes, boss! 15 minutes na lang, start na ang class sa calculus. Relax. Darating ang mga yun. Oh, ayun, si Winfred. Winfred! Sorry, Eiffel. Nagkainuman kasi sa bahay kagabi eh. Pass out ako. Pati ako wala akong reaction paper, sorry. Si Steven, nasan siya? Nakausap ko sa phone. Nabangga raw yung kotse niya. Tinutulong ngayon yung car niya, so papagawa niya pa raw. Baka di siya makapasok today. Naku naman. May pag-asa ka pa kay Siegfried. Oo, my only hope. Ayun na siya. Siegfried, bilis! Mademoiselle, ang reaction paper mo. Mwah! Mwah! Rehearsal lang yun, tama? Rehearsal? Promise mo, halikan mo ako sa pareho kong pisngi sa harap ng maraming students, hindi ba? Oo, gagawin ko ang promise ko. At heto, yung promise kong 3 klase ng vegan soap. Tara sa swimming pool! Maligo na tayong 4! Share kami ni Winfred sa isang sabon! Baliw! Saved by the bell. Tara, punta na tayo sa classroom. Ibibigay ko ang 3 highest score sa reaction paper. Siegfried Jameson, 99%. Eiffel Mackenzie, 90%. Julia Morion, 85%. Ang iba, kunin na lang ninyo sa desk ang paper nyo. Grabe. Grabe Bakit yun. parang nadududa ako sa Top kanya? 3 sila. Oo nga. Pang klase ah. Kara, no? Silang 3 lagi highest. Siegfried, solid ka! Idol! Alam mo, Eiffel, kung ako lang gumawa ng paper mo, 99% sana yun. All talk, no action. Ano, Winfred? Hihirit ka pa? Siegfried, 1 point. Ano to? Paramihan ng points? Sino kaya ang pinakamaraming points at the end of the school year? Ako yan, for sure. Oo. Partida ko na yung 1 point kay Siegfried eh. Anong partida? Penalty ka, no? Ikaw ang maglilibre ng lunch natin. At si Siegfried, kahit na may baon siya, bibilan mo siya ng lunch. Teka lang, wala sa usapan natin yun ah. Labo. Nagyayabang ka kasi, kaya na penalty ka. Eksakto. Sa pagmamadali, nalimutan ko yung lunchbox ko. Salamat Don Winfred Lacson. Masarap kumain ng libre. Basta babawi ako. Sa susunod naman, ikaw manlilibre ah. Oo ba? Kung matatalo mo ako. Okay. Gawa muna tayo ng homework. Kain, tapos taping ng first episode ko for YouTube. Kasama ba ako sa taping? May extra pay yon. Tulungan mo lang ako sa pag-setup ng camera, lights, at saka background. Ako nang bahala. Dadaanin ko na lang sa pakapalan ng mukha. Okay, homework muna. Rose. Rose. Dito ka sa tabi ko. Julia, please. Opo, Mom. Sabay po tayong kumain. Natasha, honey, hindi siya si Rose. Siya si Julia, classmate ni Eiffel. Mga paborito mong ulam ang
Ipinaluto ko, Rose. Sige, kumain ka na. Opo, Mom. Subuan ko po kayo. Huwag na, Julia. Liquid ang diet ni Natasha. Kakain siya mamaya sa room niya. Pwede ko po bang painumin ng water or juice si Mom? Pwede, pero konti-konti lang ha. Mom, uminom po kayo ng fresh dalandan juice. Dalandan? Nako, masarap yan. Paborito ko yan. Dahan-dahan lang po ah. Naramdaman ba ninyo ang pagmamahal ni Natasha sa pumanaw niyang anak na si Rose? Sa kanyang puso at isipan, si Julia na hindi naman niya anak ay tunay niyang anak sa kanyang damdamin. Sabihin mo kung saan ilalagay ang mga ilaw. Yung dalawang light box sa kaliwa, sa kaliwat kanan may tapat sa background. Check. Yan. Yung dalawang may white umbrella, kaliwat kanan, itapat mo naman sa akin yon. Check. Okay, yung ilaw na nakamount sa Century Light Stand, itapat mo sa back ng ulo ko para may hair light. Lagyan mo ng pink filter ha. Check. Yan, pakibuksan mo yung video monitor para makita natin kung may kailangan pang i-adjust. Check na check. Wow, ang ganda mo! At ang ganda ng set! Napaka-professional ang itsura. Saan mo natutunang gawin yan? Julia, baby pa lang ako. TV at print commercial model na ako, no? Sa dinami ng mga photo at video shoot ko, natutunan ko na mag-ilaw, mag-video, tsaka mag-set design. Kaya pala familiar ang mukha mo. Yung mga nakikita ko sa TV at billboard, ikaw ba yun? Oo, ako yun! Sige, test na natin yung audio. Suot mo yung headphones. Check! Hi! Ako si Eiffel Mackenzie, live mula sa Paradise Collection Showroom. Ano Julia, malinaw ba tsaka malakas yung palo sa sound meter? Oo, malinaw. Eksakto ang lakas. At napaka-charming ng boses mo. Nasa green lang ang LED ng audio meter, hindi pumupula. Okay, ayusin ko muna yung makeup ko ha, tsaka magsusuot ako ng costume. Magkape ka muna o kaya may soft drinks or whatever, just relax, okay? Check! Ready na lahat. Sige, pindutin mo na ang record button ng video cam. Recording. Mga ka-cheese! Ako si Eiffel Mackenzie. Welcome sa pilot episode ng aking channel na pinamagatang Say Cheese! Hindi cheese na chismosa at chismoso. Hindi ba ang photographer, bago kumuha ng picture, sinasabi niya, say cheese! Tayo naman, buong galak na napapangiti at sinasabing, cheese! Sabay kukuha si Manong photographer ng pictures natin. Ang ganda ng resulta pagkatapos. Bakit? Kasi sa ating panloob na sarili, masaya tayo kaya lumalabas sa ating panlabas na anyo ang kaligayahang yon. Siguro nagtatanong kayo, anong kinalaman yan sa program mo? Tama ang tanong ninyo, dahil hindi lang ang panloob ang dapat masaya. Dapat ang ating panlabas ay masaya rin. Paano? Sa paggamit ng mga vegan beauty products na formulated mismo ng industrial chemist na mami ko. Ito ay FDA approved for cosmetic use, kaya siguradong safe na safe kayo. Umpisahan na natin sa sabon. Ang iba, problema ang pangangati at pamumula ng balat na hindi kayang lunasan ng ordinaryong sabon. Kaya naman, inihahandog ng Paradise Collection ang Fine Tar Soap. Vegetable-based ito na hindi lang sabon sa katawan, kundi shampoo rin na antifungal. Garantisadong tanggal ang pangangati at pamumula ng balat. Kung hindi epektibo, ibabalik namin ang pera ninyo. Kung gusto nyo ng makinis at malambot na balat, ako mismo, ito ang ginagamit ko, ang olive oil soap. 2 linggo lang, parang putis sanggol na ulit ang mga balat ninyo. Or your money back. Mga ka-cheese, para naman kasing blooming na mukha ko ang inyong mga face, maraming klase ng vegan soap kayong pamimilian. May organic cornium at lemongrass, rose hip and coconut facial, thyme and witch hazel facial, charcoal and sea salt facial. Para kakaiba ang amoy ng inyong katawan, subukan ang organic sweet orange, rosemary and lavender, organic peppermint at marami pang iba. I-type sa inyong browser ang nakapaskil sa screen na website namin. Doon ninyo mababasa lahat ng detalye tungkol sa aming mga produkto.
Abot kaya sa bulsa ang mga presyo, mga ka-cheese. Simpleng mag-place ng order, mabilis ang shipping. Money back guarantee kung hindi kayo masaya sa produkto. So mga ka-cheese, ano pang hinihintay nyo? Oo nga pala, secret lang natin to ha. Huwag niyong sasabihin sa iba. May 10% discount ang first 100 customers. Kaya una-unahan lang. Hanggang dito na lang muna mga ka-cheese. Hihintayin namin ang mga order ninyo. Subscribe, like, and share. Say cheese! And cut. Grabe! Para ka palang machine gun kung magsalita. Grabe, hiningal ako ron. Tubig, tubig. Tubig na maligam-gam, please. Dito ginagawa lahat ng Products and Paradise Collection. Sabon, shampoo, conditioner, lipstick, makeup, body lotion? Oo, kaumpisa pa lang gumawa. Sa sabon, 9 na klase yan. Sa shampoo, 2 to 3, depende sa buhok at scalp. Sa conditioner naman, pag natural o colored. Sa lipstick, 4 colors muna. Sa makeup, may small, medium at large kit. Sa body lotion, 2 to 3, depende sa skin type. Ang daming box. Puno ba lahat yan o box lang? Siyempre, puno yan. Kaya pag lumabas na sa Saturday, 8 p.m. ang pilot episode natin sa social media, bantayan mo ng sale sa website natin ha. Walang cash on delivery. Puro prepaid para hindi tayo mapagod at magastusan sa mga ghost orders. Para sureball lahat ng order. Sa edad mong yan, ang galing mo na magnegosyo. Sa college, balak ko mag-bachelor's degree in business management. Yun din ang balak ko. Perfect! Damn, Eiffel. Sobrang sexy nung new post mo. Grabe. Alam mo, habang sinasabunan mo yung balat mo, grabe, may nangyari sa akin. Tara, samahan mo nga ako. Sama ka na sa amin. Sige na. Hey, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Huwag kang bastos! Guard! Guard! Mama ka na sa amin, Eiffel. Mahal na kita. Sasabunan namin yung buo mong katawan. Hoy! Tawan mo si Eiffel! Bro, wag ka na makialam, bro. Gusto mo ba mabugbog, pare? O sige, bitawan mo si Eiffel, tapos suntukan tayo kung talagang matapang ka. Ano? Baka pagsisiya mo to, bro. Ay, ano? Oh, bro, what? Ha? Ito ah. Ay, di ganyan! Bakas na tayo! Takbo! Anong nangyari? Madam Principal, gusto po akong kidnapin ng estudyanteng yan. Kidnap. Labo. Di po, niyaya ko lang siya, ma'am. Madam, may pasa po ang wrist ko sa lakas ng paghawak at kaladkad niya sa akin. Saksi po si Julia at si Siegfried na puwersahan niya po akong hinihila papasok ng kotse. Opo, madam. At ang mga kasama niya, malaswa ang sinasabi nilang gagawin nila kay Eiffel. Amoy alak ka. Nasa loob ka ng eskwelahan tapos lasing ka? Madam, ayon po ron sa CCTV recording, tugma po yung sinasabi ni Eiffel at Julia. Muntik na nga po makidnap si Eiffel kung hindi po dumating si Siegfried, ma'am. May CCTV recording. May mga saksi. Wala ka ng kawala, Mr. Cervantes. I am expelling you, pati ng 2 mong kasamang estudyante. Ma'am, I'm so sorry po. Sorry po. Hindi ko na po gagawin yun. Lasing lang po ako. Eiffel, sorry. Lasing lang talaga ako. I apologize, okay? Sorry. Kahit patawarin ka ni Eiffel, you are still expelled. Siegfried, ayos ka lang? Ayos lang ako. Ikaw? Paano ka naman naging ayos? Merong benda ang ulo mo, yung mga braso mo, tsaka mga kamay mo. Huwag ka munang tatayo. Humiga ka lang dyan at magpahinga. Nauuhaw ako. Sandali, kukuha ako ng tubig. Siegfried, maraming salamat ha. Sinagip mo ako kanina. Kung hindi ka dumating, malamang nagawa na nila sa akin ang mga kahayupang binabalak nila. You're welcome. Kahit sino naman,
matutulungan ka sa ganong sitwasyon eh. Napakabuti naman ng puso mo, Siegfried. Hindi kayang bayaran ng perang ginawa mong pagliligtas sa akin. Alam mo, kiss na lang ang ibawi mo sa akin. Hambalusin kaya kita ng silya. Oo, wag naman. Akala ko ba concerned ka na nasaktan ako? Yan, oo. Eh yung hirit mo kasi, nakakapikon. Muntik na nga akong ma-rape, magbibiro ka pa ng ganyan. Oh, sorry. Okay. Bad joke. Sorry na, ha? Oh, bati na tayo. Please. Bati na, ha? Sorry. Bad joke. Heto na ang malamig na tubig. Salamat. Alalayan na kitang umupo. Oh, dahan-dahan lang. Sarap ng tubig, Pwedeng isa pa. Uhaw pa ako eh. Teka ha, kukuha ko ng 5-gallon na water container. Isasaksak ko dyan sa bibig mo. Oo, teka muna. Wag mo naman sa akin ilabas yung aggression mo. Julia, dali mo nga si Eiffel sa gym para ilabas niya ang galit niya sa punching bag. Eiffel, grabe ang increase ng number of subscribers sa channel mo. Itang taas kagad ng sales. Nag-umpisa lang yan sa 23 followers. Mga kaibigan, kamag-anak, ako, ikaw, pati yung mga kasambahay at saka workers. Oh, ngayon, more than 100,000 followers in just 1 month. Oo nga, mas bibilis pa ang increase ng subscribers kasi 100,000 lang nagsishare ng channel natin. Imagine mo kung ilan ng friends sila na madadagdag sa subscribers natin. Grabing multiplier effect, lalo na kapag sinishare nila sa public ang channel natin, hindi lang sa friends nila. Maganda naman kasi talaga ang products. Kaya confident silang i-share to sa friends at sa public. Ang ganda ng assurance mo na money back guarantee. Ang dami talagang bumibili. Ang maganda, ni isa, wala pang nagbabalik ng produkto. Actually, mga bata pa kami nung nag-umpisa si mom na gumawa ng mga formula for each product dahil industrial chemical engineer siya. Ang galing ng mom mo. Oo. Si dad naman, siya naman yung gumagawa ng production plant since mechanical and electrical engineer naman siya. Saan ka kumuha ng kapital? Hindi ba sabi ko, since baby ako, TV and print ad commercial model na ako? Oo, natatandaan kong binanggit mo yon. Iyon, inipon ni dad ang lahat ng earnings ko. At nung nag-18 na ako, nagulat ako, binigyan nila ako ng cheque na 3 million pesos. 3 million? Oo! Ganun pala kalaki ang kinita ko as a model. Dapat mas malaki pa. Pero ayaw ni mom and dad na mapabayaan ko ang pag-aaral ko eh. Grabe ka. Napakaswerte mo naman. Masipag ka pa kaya sinwerte pa lalo. May mga bagong offers na TV at print ads. Pinag-aaralan ko pa kung ano yung pipiliin ko. Kasi kapag pinili mo yung isa, hindi mo na pwedeng gawin ng competing products. Ganun pala yun. Oo. At ang focus ko ngayon, yung sarili kong product. Kaya ayoko mag-commit muna sa iba kasi baka maapektuhan ang sarili kong negosyo. Maganda na, wais pa. How I wish may kalingkingan ako ng ganda at talino mo. Bakit? Maganda ka naman tsaka matalino. Ang comment ko lang, huwag mo mamasamain ha. Kulang ka sa self-confidence. Dahil nai-inspire ako sa'yo, idadagdag ko ang self-confidence sa must-do list ko para sa aking sarili. Ay, siya nga pala. Heto nga pala yung first month salary mo. With extra bonus yan. Ha? Okay na tong sweldo. Huwag na yung bonus. Kunin mo na pati yung bonus. Ano ka ba? Panay yung overtime mo kaya? Kaya okay lang yan. You've earned it. At malaki ang kinita natin in just 1 month. Pwede mo ba akong samahan? Saan? Una, ipa-makeover mo ako sa hair salon. Manicure, pedicure, at Swedish massage. Aba. Tapos, Oh, may kasunod pa? i-makeover mo ang wardrobe ko para maumpisahan na ang road to self-confidence. Yun naman pala eh. Okay, let's go! Grabe, no? Next week, graduation na natin. Siegfried, pwede ba huwag ka na umattend ng graduation, bro, para ako nakukuha ng valedictorian award?
Kahit hindi mag-march si Siegfried, siya pa rin ang valedictorian. Handa na ba ang speech mo? Hindi pa nga eh. Kasi na-mental block ako eh. Siguro dahil sa pagkabagok ko nung sinagip kita. Sige, Oo. ayun no, may hollow blocks doon. Ipupukpok ko dyan sa ulo mo para ma-mental blackout ka na talaga. Yan ba ang tinatawag na Carino Brutal? Carino brutal! Ano bang pinagsasasabi mo, Julia? Hulugan kaya kita ng hollow blocks, ha? Carino brutal! How sweet the sound! Wow, damn! Tigilan niyo nga ako. Mga buwisit talaga kayo. Uy, bakit nagbablush ka, Eiffel? Hindi ah. Mainit lang kasi dito sa tambayan natin eh. Tara sa kantin. Ililibre ko kayo ng ice cream. Bagong sweldo ko ngayon eh. Ice cream all Ice cream you all can? Oo ba? Pero sumumpa muna kayo na hindi kayo gagamit ng comfort room for 4 hours. Tama, bawal magwiwi o magpupo. Uy, game! Panindigan niyo ang sinumpa niyo ha. Ang sisira sa usapan, ibibitin sa flagpole. Ano? Hanggang college ba susundan pa rin ninyo ako? Ganun talaga, Three Musketeers eh. One, One for all, And all for one! Three Musketeers ba? O baka wala kayong musketero? Nakagat kayo ng lamok na may dengue. Kaya nagdedeliryo kayo ngayon. Saktong sinabi mo, Julia. Sa College of Nursing ako. Ako sa College of Engineering. Ako sa College of Business and Arts. Ha? Gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo balang araw eh. Alam mo yun? Para kapag milyonaryo na ako, baka pwede ko nang ligawan ng babaeng pinakamamahal ko. May ganun? Sino ba kasi yung babaeng pinakamamahal mo? Kilala mo siya. Si Miss Green Eyes. Na I fell for her at Good Morning. Julia, halika na nga. Baka mali tayo sa first class natin. Bye, mga boys! Bye, Miss Green Eyes! Bye, Miss Green Eyes! Eiffel, kaklase natin si Siegfried. Ha? Ayun siya oh. May babaeng nagbe-flirt sa kanya. Oh, well, good for him. Basta happy siya, happy na rin ako para sa kanya. Honestly, wala ka ba ni katiting na feelings para kay Siegfried? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, ang romantic love ay wala sa agenda ko. Oo nga pala. Si Winfred, panayang PM sa akin. Gusto raw niya akong makilala ng gusto. Gusto niyang lumabas kaming dalawa lang. Ano sa tingin mo? Disenteng lalaki naman si Winfred. Hambog nga lang. Pero baka kapag one-on-one na kayo, lumabas na yung tunay na siya. Ikaw, kung gusto mo siyang bigyan ng chance, just do it. Kung may feelings ka for him, edi subukan mo. Kapag negative vibes ang first date, huwag mo na paabutin sa second date. Sige, susundin ko ang payo mo. Tia Eiffel. Tia Eiffel, what? Master ka na mag-ilaw, Julia. Master ang nagturo sa akin eh. The supermodel of the Philippines. Sus, baka supermodel ka naman. Ang husay mo talaga. Product endorsement ng mga ibang produkto naman ang gagawin natin ngayon. Siyempre, malaki ang budget eh. Pati ikaw, mas malaki din ang bonus. Grabe. Ang lakas nga ng benta ng produkto mo eh. Idagdag mo pa ang payout ng social media sa mga ad na lumalabas sa channel mo. Siyempre, 500,000 followers na kaya tayo and growing every day. Kaya ang SOCMED panay ang saksak ng ads sa channel ko. At ang daming gusto magpagawa sa akin ng endorsement. Dati advertiser ka ng products mo. Ngayon influencer ka na. Correct! Evolution! At least, hindi Darwinian evolution. Eiffel's evolution. Mag-costume kaya ako ng unggoy para sa Darwinian evolution. Ay, teka. Magko-costume and makeup muna ako. Tulungan na kita para matuto pa ako lalo sa mga teknik mo sa makeup. Okay, come on down! Check! Seryosong usapan, Julia. Gusto kong mag-set up ka ng charitable foundation. Huh?
Ano naman yung tutulungan ng foundation mo? Gusto kong umpisahan sa mga street children, mga runaway kids, mga homeless. Sige, anong pangalan ng foundation? Agape Foundation. Agape? Greek word yun. Ibig sabihin, the highest form of love. O kaya naman, the love of God for man and man's love for God. Ngayon ko lang na-realize na maka-Diyos ka pala. Akala ko noon, puro self-love lang ang meron ka eh. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Di bale, matagal pa tayong magsasama. Gusto nga ni Dad na i-adapt ka na niya eh. At maging Julia Mackenzie ka na. Uy, teka muna. Uli lang lubos nga ako at naghahanap ng pamilyang magmamahal sa akin. Pero nagulat naman ako sa dad mo. Hindi mo ba nararamdaman na mahal ka ni Mom and Dad? Feel ko. Kaya lang, si mom mo wala sa sarili eh. Akala niya, ako yung anak niyang si Rose. Alam mo kasi, ang vibe mo halos parehas ng vibe ni Rose. Pati aura mo halos parehas. Iiyak naman ako sa sinasabi mo sa akin. Basta, pag-isipan mo kung gusto mong i-adapt ka ni Dad. Ako matagal na kitang tinuring na kapatid kahit na maiksing panahon pa lang yung pagsasama natin. Isa kang Mackenzie sa puso, Julia. Tama na nga. Sige na, titigil na ako. Baka pati ako, mapaiyak na rin. Ice cream penalty ka dahil pinaiyak mo ko. Game! Labas tayo. Bilhin natin lahat ng flavor na gusto mo. Talaga? Ay, sus naman! Kailan ba ako nagsabi na hindi ko tinotoo? Tama ng drama, halika na. Halika na, crying lady. Eh, paano ang taping? Mamaya na yan. Ice cream muna tayo. Wait lang, ano ba tong emergency consultation meeting na pinatawag ni Eiffel? Tungkol saan ba to? Hindi ko rin alam. Biglaan to eh. Baka naman kasi bibigyan niya lang tayo ng beauty products niya. Di ko naman na kailangan yan eh. Makinis, malambot, mabango. Tsaka kahumahumaling na ako, di ba? Lakas naman ang tama mo, Steven. Nakainom ka ba o na-overdose ka sa pagtingin mo sa sarili mo sa salamin, ha? I'm here. Sorry, I'm late. Eiffel, ano ba tong emergency meeting? Gusto ko sabihin ninyo ang honest opinion ninyo. Huwag yung pigilan ng sarili nyo kahit negative ang sasabihin ninyo, ha? Agree or disagree? Agree. Okay, may talent scout ng beauty pageant na kumausap sa akin. May beauty pageant. Ang mananalo ang magiging representative sa Miss International. Nagdadalawang isip ako eh. Malaking perang mawawala sa akin sa mga product endorsements ko. As in millions. Sa kabilang banda, pangarap kasi ng mama at dad ko na maging international beauty queen ako. Ikaw, ano ba ang pangarap mo? Ang mabuhay ng masaya kasamang mga magulang ko. Maging successful sa negosyo at career ko as commercial model and social media influencer. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag ka na sumali ron. Millions na mawawala sa'yo. Ang dami mong endorsements ngayon eh. Alam mo, Eiffel, kapag sumali ka, mas lalakas ka as commercial model at social media influencer. Baka pati showbiz, pasukin mo na dahil sa sobrang makikilala ka na. Paano kung matalo ko dito palang locally? Hindi kaya maapektuhan ang perception sa akin ng publiko at mabawasan ang mga endorsement ko? Feeling ko, malaki ang risk. Pero malaki rin ang reward. Nasakit sa ulo ang desisyon na yan. Ikaw lang siguro ang kayang sumagot dyan. At ayokong masisi kapag mali ang suggestion ko. Tahimik ka, Siegfried. Sorry. Medyo tipsy ako eh. Ha? May problema ka ba? Bakit tirik pa ang araw umiinom ka na? Bakit? Sa gabi lang ba pwedeng uminom? Kunan kita ng pinakamatapang na kape. Oh, wag. Mas gusto kong magsalita kapag tipsy ako eh. Para, alam mo na, hindi ako inhibited. Mas okay yun. Ano bang opinion mo, Siegfried? Sasali ba ako o hindi? Ang beauty contest, taon-taon ginagawa, tama? Tama. Graduating na tayo. Kung sasali ka this year, hindi ka mag-graduate. So, ang resume na mababasa ng hurado ay isa kang college dropout. Hindi naman. Nag-post lang ako para sumali sa pageant. Ang mga kalaban mo, puro college graduate. So, lugi ka na kaagad. Diba? Minus ilang points yun kaagad. Tama ka naman sa point na yun. Kapag graduate mo ng college,
baka lalong mas maganda ka pa sa ganda mo ngayon. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi merong inner joy and contentment ka kapag nag-graduate ka sa college. Ang inner joy mo will manifest at kikinang ang tao mong panlabas. Sige lang, tuloy mo. Sige. Kasi makikita ka ng hurado, not just as a beautiful face and body, but as an intelligent and determined woman. Malaking plus factor na may charitable foundation ka, na media influencer ka na pinaniniwalaan ng maraming tao. Isa kang top TV and print commercial model. You are a total package of a woman fit to wear the crown of a beauty queen. Ang lalim naman ng pagkakahukay mo sa mga dahilan na yan. Agree ako kay Siegfried. Yeah, mismo. Second the motion. I move that voting be conducted. Okay, makinig. Ang bumobotong after graduation na sumali si Eiffel sa beauty contest, please raise your right foot. Raise your right foot ka dyan. Yan. Bilangin mo kung ilang kanang paa yung nakataas. Unanimous right foot decision. Ano ba yan? Si Siegfried ang summa cum laude? Magna cum laude naman tayo pareho ba? Ano pang inaangal mo? As usual, cum laude lang ako. Nilalang lang mo ang cum laude? Ako nga din slister lang umabot eh. Pero tuwang-tuwa ng daddy ko. Nasaan na ba si Siegfried? Bakit tawagan mo naman, Winfred? Ba't hindi na lang ikaw? Ikaw na lang. Naiwan ko sa kotse ang phone ko eh. Hello, Winfred. Oh, nasa ka na ba? No ka ba? Malapit na mag-start yung graduation ceremony, oh. Teka lang, speakerphone ko lang para marinig ka nila, ha? Sige, wait lang. Sorry, hindi ako attend ng graduation ceremony. Ha? Bakit? Pasakay kasi ako ng eroplano. Papunta akong Palawan. Ano ba kasing nangyari? Kasi yung nanay ko nasa ICU eh. Agaw buhay. Ipagdadasal namin ang nanay mo. Huwag ka muna masyadong mag-isip. Balitaan mo kami kagad. Tawagan mo ko pag nasa ospital ka na. Oo. Sige. Salamat ha. Dad? Dad? Yes. Ano yun, Eiffel? Pupunta po ako ng Palawan. Makikiramay po kay Siegfried. Kawawa naman. Napakabait pa naman niya at mapagmahal sa mama niya. Julia, pwede bang ikaw munang bahala sa negosyo ko? Huwag mo nang isipin ang negosyo mo. Kami na ni Dadang bahala. Yeah. Go to him. Send my condolences and please give this to him. Pera ang laman yan. Ingatan mo, ha? Yes, Dad. Pakibigay na lang itong condolence card ko at kaunting abuloy. Dumating na po yung kotse maghahatid sa akin sa airport. Bye, Dad. You take care. I love you. I love you too. Please take care of Mom for me. Kami na ni Julia ang bahala sa mama. Go. Eiffel, hindi ka na dapat bumiyahe pa. Nahigpit na yakap. Kumain ka na ba? Nakakatulog ka ba? Hindi ako makakain at makatulog eh. May nagbabantay naman na kapatid ng nanay mo. Lika, doon na tayo sa family rest area. Humiga ka muna doon. Dadalang kita ng pagkain. Please. Sige. Sige. Oo na. Salamat. Humiga ka muna dyan, ha? Magpiprepare lang ako ng pagkain mo. Huwag mong pigilan ng pag-iyak. Sige lang, ilabas mo lang yan. Madaling sabihin ng hindi nawala ng minamahal na isipin mo na lang na naawa ang Diyos sa nanay mo kaya kinuha na siya. Mahal ng Diyos ang nanay mo kaya hindi na niya pinatagal pa ang paghihirap ng mama mo. Tama naman sila. Pero sa naiwan, mahirap talaga tanggapin yun. Alam mo, dahil ako nawalan din ako ng kapatid. Naramdaman ko na ang nararamdaman mo ngayon. Masigit siguro yung sakit na nararamdaman mo kasi nanay mo yung pumanaw. Kaya, sige lang, iyak mo lang yan. Nandito lang ako.
Lika dito. Sumandal ka sa akin. Hayaan mong maramdaman mo na may nagmamalasakit at nakakaunawa sa'yo. Salamat. Teka. Eto oh. Humigop ka muna ng mainit na sabaw. Light diet lang muna para hindi mabigla ang sikmura mo. Pilitin mong ubusin ha. Kailangan mo ng lakas dahil bukas na ang libing ng nanay mo. Maraming salamat, Eiffel. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka sandali. Tapos umidlip ka. Gigisingin kita kapag kailangan ka. Ako muna magbabantay sa nanay mo. Ay, hindi. Ayokong matulog. Please, kailangan mong matulog kahit 4 na oras lang. Kasama mo ko tsaka mga kamag-anak mo na magbabantay sa nanay mo. Kaya sige na, matulog ka na. Gawin mo para sa akin. Please. Sige, pero gisingin mo ako pag kailangan ako o kapag 4 na oras na. Oo, pangako yun. Okay, sige, salamat. O sige na, pikit mo na ang mga mata mo. Ang makiramay sa namatayan, ang magbigay lakas sa kaluluwa at pusong naghihinagpis, ang magpadama ng pagmamahal, simple lang naman kung iisipin. Ngunit sa ginawaan natin ito, isang haplos ng pag-ibig na nagbibigay ng gaan sa panaghoy ng isang nagdurusa. Congratulations, Miss Filipinas International! O ano, wala bang speech? Speech ba? Ay, thank you. Bow. Dapat kasi inuman hindi coffee shop eh. Ano ba naman yan? Nakakasira naman sa katawan ng pag-inom ng alcohol. Makontento ka na kaya sa kape. Siegfried, tipsy ka ba o lasing na? All of the above. Bro, easy ka lang. Huwag mo sayangin buhay mo. Winfred, hayaan mo na si Siegfried sa trip niya. Kailan ang punta mo sa France for Miss International? 1 month from now. Kaya araw-araw ang training sa paglalakad sa stage. Busy rin sa mga gown and outfit fitting. Isama mo pa ang rehearsal sa judges interview at final night interview. Pwede, pagkatapos ng pageant, sa akin na lang yung gagamitin mong swimsuit. Grabe ka talaga, Gina. Hindi ginagawang biro yun, ha? Sorry na. Ano naman ang masama kung ipa-frame ko ang gagamiting swimsuit ng future Miss International? Hoy ha, hitting below the belt ka na, Gina. Hindi na po. Patawad, mahal kong Reyna. Reyna ka dyan! Actually, tama yung analysis ni Siegfried eh. Overwhelming yung win mo. Sobra. Oo, salamat Siegfried at sa mga nagtaas ng kanang paa. Hindi ka ba masaya para sa akin, Siegfried? Bakit mo naman nasabi? Kasi ikaw lang ang hindi tumatawa. Sorry. Baka nasa ibang planeta ang isip at kaluluwa ko. Pwedeng mag-usap tayo mamaya kapag naghiwa-hiwalay na? Baka may mga lakad pa kayo. Ako may lakad pa rin. Toast tayo? Anong ito-toast natin? Na lumigaya muli si Siegfried. Na lumigaya muli si Siegfried! Let's go! Anong address mo, Siegfried? Ihahatid na kita. Malayo eh. Hassle lang. Tsaka malubak. Puro eskinitang masikip. Magagasgasan niya ang kotse mo ng mga tricycle. Please, don't push me away. Hindi ko naman ginagawa yun. Nagsisinungaling ka pa sa akin. Mas masakit yun. Ayoko pang umuwi. Okay? Yun ang totoo. Anong gusto mong gawin? Manood ng sunset sa Manila Bay. Okay! To Manila Bay! To the sunset! Huwag kang maglakad dyan. Kapag na-outbalance ka, mahuhulog ka sa mga bato. Di solved. Dead.
So, gusto mo nang mamatay? Oo. Dahil namatay ang mama mo, wala nang silbi ang buhay mo, ganun ba? Ganun na nga. Ang nanay mo, nasa kamay na siya ng Diyos. Natutulog na siya doon, nagpapahinga. Kung sakali lang na magising siya bigla at makita niya ang ginagawa mo sa buhay mo, ano sa tingin mong mararamdaman niya? Malulungkot. Mainis. Magagalit. Maiyak. Ang tao ba nabubuhay lang para sa sarili niya at para lang sa pamilya niya? Hindi. O, para kanino pa? Para sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Mahal mo ba ako, Siegfried? Oo. I fell for you at Good Morning, hindi ba? Mahal mo ba ako, Siegfried? Mahal na mahal kita, Eiffel. Kasama ba ako sa mga dahilan kung bakit ka nabubuhay? Oo. O, nasagot mo na kung bakit hindi mo dapat isipin na gusto mo nang mamatay. Salamat. Salamat. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Tapos nang ilibing ang nanay mo. Oras na para bumangon ka at mabuhay para sa mga kadahilanang sinabi mo. Oo. Eto, bumabangon na ako. Lika dito sa tabi ko. Upo ka. Panoorin natin ang sunset. Ang paglubog ng araw, hudyat yun na lahat tayo ay kahapon na lang. Pagsikat muli ng araw, hudyat na simula ng bagong ngayon. Pwede mo nang lakarin ng landas patungo sa nais mong abutin. Ang mga pangarap mo na maaari nang maging realidad. Yung nais ng puso mo na pwede mo nang makamtan. Basta manalig ka lang na ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, na may plano siya para sa'yo. Magtiwala ka sa Kanya na hindi Kanya dadalhin sa kapahamakan. Mahalin mo siya. At ibabalik niya sa'yo ang kanyang pagmamahal ng mahigit pa sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Alam mo, Eiffel, biyaya ka ng Diyos sa akin. Ganon ka rin naman sa akin, Siegfried. Pag-ibig ng Diyos, ayon nga sa awit. Pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng pag-ibig. Ang kagalakan ng langit na parito at nagkasakit. Jesus, ikaw ay maawain, ikaw ay maibigin, tanglaw ang pagliligtas mong kami iyong dalawin. Wala pare, it's official. Miss International na talaga si Eiffel. Woo! Woo! Sana bigay sa akin yung swimsuit niya! Sira ka talaga, Gina. 1 taon siyang mawawala sa Pilipinas. Ha? Wait lang, seryoso ba? Di ba siya uuwi dito kahit sandali? Ewan. Siguro ilang araw lang tapos lipad na uli. Uwi yan! Siyempre, ipaparada siya sa Metro Manila. Tsaka dadalaw sa presidente ng Pilipinas. Mauna na ako. May job interview ako. Siguradong hired ka na kaagad. Sure yun, bro. Di ka nila pakakawalan dahil sa credentials mo. Advance naman kayo masyado mag-isip. Ano na nga yung mantra ni Eiffel? Positive thinking! Negative times negative equals positive. O sige nga, ipaliwanag nyo nga. Sobrang taba na nakaisip nun. Pero alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung ba't naging negative times negative equals positive eh. Gulo. Ewan, basta ang alam ko, 1 plus 1 equals 11. Hindi naman ganun ang kaso mo, Siegfried. Ikaw, negative mag-isip. Kapag minultiply ka sa positive thinking ni Eiffel, magiging positive ng pag-iisip mo. Ay, Yun! Ang husay ng analogy mo, Julia.
Alam mo, dapat nag-mathematics major ka eh. O siya, alis na. Baka malate ka sa interview. Mag-message ka kaagad sa group chat natin kung anong resulta ha. Roger that, Einstein! Sige. Gagawa ako ng atomic bomb para pasabugin ang negative vibes mo. Daddy, I'm home! Ice cream penalty! Oh, welcome home, my love. Namiss ka namin ng husto. Si Mommy! Heto na si Mommy! Mommy! Namiss kita ng gusto! Julia, namiss din kita! Eiffel, anak. Saan ka ba nagpunta? Ang tagal kitang hindi nakita. Wow! Diretso na at malakas na magsalita si Mommy ah! Mommy, syempre naging Miss International si Eiffel. Kaya nag-travel around the world bilang ambassadress of goodwill. Natupad ang pangarap namin ng daddy mo na maging international beauty queen ka, anak. Opo, Mommy! I'm so proud of you. Sige nga, kwentuhan mo ko ng experiences mo as Miss International. Sige po, Mommy. Maliligo lang po ako sandali at magpapalit lang ng damit. Madumi po kasi ako eh. 12 hours ako nasa eroplano. Sige, hihintayin kita, anak. Dad? Si Mom? Natutulog na siya. Bumuti na ang kalagayan ni Mommy? Medyo lumakas ang katawan niya, pero ang memory niya comes and goes. Sometimes nalilimutan niya kung sino ako. Ha? Anong ginagawa mo, Dad, kapag nangyayari yun? Una, hinaharap ko siya sa salamin para makita niya ang sarili niya at ako. Tapos ipapakita ko sa kanya yung pinaka-latest namin picture. Every month kami nagsiselfie na magkasama. Tapos patras namin titingnan yung picture sa photo album mula sa latest hanggang sa ikinasal kami, hanggang sa una kami magkakilala. Grabe. Ang swerte ni Ma'am na ikaw ang napangasawa niya. Maswerte rin ako na pinatulan ako ni mommy mo kahit natuto sa akin ang family niya. Bakit naman tutol sila sa inyo? Ang parents kasi ni Natasha gusto na same nationality ang mapakasalan niya. And ako, iba naman ako, hindi ba? Pero ipinaglaban ako talaga ng mami mo. Bakit pala Eiffel ang pinangalan niyo sa akin? Dahil pinaglihi ka ng mami mo sa Eiffel Tower sa France. Eh si Rose, saan siya pinaglihi? Well, iba naman kay Rose. Noong pregnant ang mami mo kay Rose, tuwing gabi, bago kami matulog, kakantahan ko ang tiyan ng mom mo para marinig din ni Rose. Araw-araw ko siyang binibigyan ng Rose noon. Kaya automatic, nung ipinanganak ang kapatid mo, Rose ang ibinigay namin pangalan sa kanya. Ang ganda naman ng storya ng pangalan ni Rose. Kinikilig naman ako, Dad! Salamat, Dad, ha? Natuwa ako na papayag mo si Julia na i-adopt mo siya. May sister na ulit ako! Julia Mackenzie. Ang sarap pakinggan! Tuwang-tuwa rin ako noon. Pero si mom mo, Rose pa rin ang tawag sa kanya. Siguro, Dad, nararamdaman niya ang presence ni Rose kay Julia, no? Kaya nung first time pa lang nilang mag-meet, nag-react na kagad si Mom. Tapos tinawag si Julia na Rose. Siguro nga, natutuwa ako na nabibigyan ni Julia ng pagmamahal ang mom mo. At ang mom mo ay binibigay rin ang pagmamahal niya kay Julia. God is really good. Oh, ang paraan ng Diyos ay hindi madaling maintindihan ng tao. Ngunit lahat ng ginagawa niya ay para sa kabutihan natin. Kahit akala natin ay makakasama sa atin. Agree ako sa sinabi mo, Dad. Kumain ka na ba? Kami tapos na. Hindi pa po ako nagugutom. Mag-i-raid na lang ako ng fridge kapag ka nagutom na ako. Magpahinga ka na, Dad. Bukas na tayo magkwentuhan. Good night, anak. Good night, Dad. Love you. Good morning, Eiffel. Good morning, sister. Sarap naman pakinggan.
Ano, kumusta ang negosyo natin? Nagre-roller coaster ride, sis. Pakilinaw nga. Nung naging Filipinas International ka, umabot sa 1 million ng followers mo. Tumaas ng gusto ang sales. Nung naging Miss International ka na, umabot sa 2 million ng followers. Pero dahan-dahang bumagsak ang sales. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko rin maintindihan eh. Kaya ang ginawa ko, kinontak ko si Siegfried. Pinadala ko sa kanya lahat ng data na hiningi niya about the business. Mamaya magdi-dinner siya rito. Oh, sige. Alis muna ako for several contract signings with advertisers and TV network. Bumabongga na talaga ang karir mo, sis! Oo, salamat sa Diyos. Pero worried ako sa Paradise Collection. Ginawa ko ang business na yon para kay Daddy at Mommy. Malaking investment ni Dad. Maraming hirap ang pinagdaanan ni Mom nung hindi pa siya naaaksidente para magawa yung mga cosmetic collections. Hindi pwedeng tuluyan lumubog ang legacy nila. May awa ang Diyos, sis. Hindi niya tayo pababayaan. Oo, sis. Naniniwala ako sa sinabi mo. Sige, I'll be home in time for dinner. Nag-hire sa dad ng driver mo. At may bago kang luxury car. Si Daddy talaga. Pwede naman yung lumang kotse at ako na magdadrive eh. Siyempre, image is everything. Mag-ingat ka ha. Huwag kang magmadali. Hihintayin ka nila kahit malate ka. Bawal ang late. Unprofessional yon. Bye! Bye! Dad, natatandaan niyo ba si Siegfried? Oo naman. High school to college kayo magkasama, right? At palagi kayo rito ng barkada ninyo. Masaya po akong makitang masigla pa kayo, Tito. Si Tita po. Maaga siyang kumain at natulog. Sige lang, kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain. Sige. Salamat po. Ang sarap talagang magkape sa veranda ninyo. Yes, sariwa ang hangin. Kita mo ang buwan at ang mga bituin. Siegfried, kumpleto ba ang naipadala kong data na required mo? Oo, Julia. Thanks, Ano ang analysis mo, Siegfried? Okay, maging pasensyoso kayo sa detalye ng paliwanag, Komplikado kasi to. Take your time, iho. Sige, tingnan nyo tong graph na to. Umpisa to nung product launch hanggang maging Filipinas International si Eiffel. Halos sabay ang increase ng sales sa increase ng subscribers. Ito naman ang graph nung Miss International na si Eiffel. Tumaas ng gustong subscribers, kaunti lang ang increase ng sales, then huminto ang growth ng sales. Tumataas pa rin ang subscribers pero mabilis na bumababa ang sales. Ano ang explanation mo kung bakit nangyari yan? Una, nung hindi na gumagawa ng social media content si Eiffel, ayan, huminto ang growth ng sales. Ibig sabihin, kailangan ko lang uli gumawa ng social media content? Well, yes and no. Ang pinaka-problema kasi, maraming gumaya sa produkto ninyo, okay? At binagsak nila yung presyo, kaya yung dati nyong customer, naglipatan sa mas murang produkto. Ano ba ang proposed solution? Rebranding. Pakipaliwanag naman ng rebranding. Okay, listen Una, launching ng Eiffel Beauty Products. Gamitin natin ang worldwide popularity ni Eiffel. Hindi lang dito ilalabas ang Eiffel products, kundi pati sa Shanghai, Tokyo, Seoul, Hong Kong, Taiwan, at Singapore. Projected na sa first and second quarter, bubulusok ang sales dito sa Philippines and Asia. Okay? O next phase, iro-roll natin ang pera para mag-launch naman sa USA. And after the third and fourth quarter, iro-roll natin ang pera para mag-launch sa Europe. Kakayanin ba natin yan? Malaking kapital ang kailangan para gawin yan. Well, nag-pitch na ako ng business model na to sa venture capitalist na clients ko. At gusto nilang mag-gamble sa'yo, Eiffel. Dahil sa ngayon, mainit na mainit ang pangalan mo worldwide. Alam nila na papatok ang rebranding kapag ikaw ang face ng produkto. At nakita na nilang natural ka mag-promote at magpalago ng negosyo. Kaya ang finance side ay secured na natin. Grabe ka, ang bilis mo naman. Oh, ang lawak pala ng financial network mo. Sa ngayon, single proprietorship ang Paradise Collection under Eiffel's name. Kaya ang pangalawang step, gagawing korporasyon at tatawagin tong Paradise Enterprises Incorporated. Ang mga venture capitalists ay magkakaroon ng shares of stock sa company.
Willing ba kayo sa setup na 70% Mackenzie, 30% venture capitalists? Magkano ipapasok nilang investment? 500 million pesos versus sa business net worth ninyo na 50 million. Sobrang laki ang share nyo makukuha compared sa investment nila. Pero dapat lang kasi si Eiffel ang brand. Ang laki pala ng investment na na-secure mo para sa amin sa maikling panahon. Actually, maliit ang 500 million eh. Plus your existing investment. Pero, kung strategic tayo sa marketing at promotion, mapapalago natin ang base capital in 1.5 years' time para mahit natin ang cosmetics market worldwide. And then, on the second year, smooth sailing na yan. Doon na papasok ang malaking profit. Assuming na ma-incorporate na at pumasok ang investment nila, kailan nila launch ang Eiffel Beauty products? Puwersahin natin ng 3 months. Kailangan mabilisan habang mainit na mainit pang mata ng tao sa'yo sa buong mundo. Ha? Remember, Eiffel, after 1 year, ibang Miss International nang magiging flavor of the year. Baka hindi kaya ng present facility ang volume ng demand sa dami ng bansang paglalagyan. Part ng 500 million mapupunta sa expansion ng plant. Kayo na po, Tito George, ang bahala sa department na yon. Kailangang mabilis na ma-estimate ang cost at mabilis magawa ang additional machinery para tumaas ng 500% ang present output ng products. Hindi ba po pwedeng hinay-hinay lang tayo? Pwede naman po, pero kapag yun ang ibabalita ko sa investors, magdadalawang isip sila sa kakayahan ng Paradise Cosmetics. And kapag nag-pull out ang isa, well, malamang sunod-sunod nang mawawala ang investors. That is true. Dapat hindi mawala ang confidence ng investors. At ang expansion naman ng planta ay gagawin in 3 phases dahil una muna ay ang Asia, then US, then Europe. Kaya natin yan since we have enough capital for the first phase. I am confident na malaking bugso ng pera ang papasok sa first and second quarter para pondohan naman ang second phase of expansion. Then ang third and fourth quarter ay popondohan ang third phase. Dad, ayoko ma-stress ka dahil gusto mo lang panatilihin ang inumpisahan kong negosyo. Willing naman ako i-give up ang Paradise Cosmetics kung kapalit naman nun yung kalusugan nyo. Anak, legacy ng mommy mo ang cosmetics line. Alalahanin mo na siya ang nagpakahirap gumawa ng sari-saring vegan formula. Ako naman, hindi ako masistress dahil simpleng electrical at mechanical engineering lang yan. Kukuha ako ng mga magagaling na fabricators. Kahit habang humihilik ako, kaya kong gawin yan. Aba, biglang lumakas ang hangin sa veranda. Kumapit tayo ng mahigpit, sis. Baka magka-tornado sa Pilipinas eh. Nako, walang bilib sa akin ang mga anak ko. Tito, worried lang sila para sa'yo. Halata pong mahal na mahal talaga kayo ng mga anak ninyo kahit dinadaan nila sa patawa. Ang lakas na ng hangin, kakapit na rin ako! Itulog muna ninyo. Ito ang written proposal na mas detalyado. Sige, pag-aralan nyo kung willing ba kayong gawin ang rebranding. Well, ang masasabi ko lang, 500 million pesos ang willing na isugal sa inyo ng mga investor. 500 million pesos. Okay? Kuripot sa pera yung mga yan. Hindi sila susugal kung alam nilang mababa ang tsansa nilang manalo. Thank you, Iho. You are indeed a blessing from above. Malalim na po pala ang gabi. Kailangan na ninyong magpahinga. May deadline ka ba sa sagot namin sa proposal? If after 3 days hindi pa rin kayo decided, huwag na ninyong ituloy. Sige, let's sleep on it. Bukas ng umaga, pag-uusapan namin ang masinsinan. Maraming salamat for your time, Siegfried. It's my pleasure po to see you again, Tito. Si Dad lang ba ang gusto mong makita, ha? Ay! Oy sis, business meeting to, no? Huwag ka maghahalo ng mga ganyan. Kung may tanong kayo, tawagan nyo lang ako, ha? Mauna na po ako. Sige ha,
Good night. Good night, iho. Safe travel. Good night, brother and... Hep, sis? Teka muna, Eiffel. May relasyon ba kayo ni Siegfried? Wala po, Dad. Iba lang talaga tong kapatid ko. Ika nga dito, Julia Mackenzie. Kakalbuhin ko yung buhok mo sa kilikili. No, no! Good morning, Julia. Good morning, Dad. Good morning, my loves! Si Mom? Tulog pa, sis. Ayokong gisingin eh. Napaka-serene ng mukha niya. Mag-almusal na tayo. Wow! Ang laguna ng mga orchids sa veranda. Ako po ang nagdidilig araw-araw. Ibig sabihin malamig ang kamay mo. Gusto ng mga orchid kapag dinidiligan mo sila. Ganun ba yun? Oo, dati nung akong sumusubok magdilig, muntik nang namatay ang mga orchid. Kaya si Rose nang pumalit sa akin. Ayun, buhay ang mga orchid sa kamay niya. Alam mo, Julia, talagang pareho nga kayo ng aura ni Rose. Talagang ang anak kita sa puso. Dad naman. Ang aga-aga, paiiyakin mo na naman ako eh. Hindi, sis. Totoo ang sinasabi ni Dad. Rose, peace tayo palagi ha. Kapag magkakamali ako sa desisyong gagawin ko, pigilan mo ako kagad ha. Tungkol nga pala sa desisyon ni Dad. Ano pong tingin niyo sa proposal ni Siegfried? Eiffel, anak, pwede ba na ikaw na ang magdesisyon? Kahit na ano ang desisyon mo, sasang-ayon ako. Sis, mas matalas ang instinct mo pagdating sa negosyo. At saka, baby mo ang cosmetic products ni Mom. Kaya katulad ng kay Dad ang desisyon ko. Grabe naman kayo. Wala man lang tutol o pahayag sa inyong dalawa. Nagblanko bigla yung utak ko ah. Tawagan mo na si Siegfried. Tanungin mo kung pwede siyang magpunta rito ngayon para kayong dalawa na ang mag-usap. Tama si Dad, sis. Ay! Hello? Eiffel, good morning. Good morning. Busy ka ba today? Late afternoon pa ang meeting ko. Bakit? Anong meron? Pwede ka bang pumunta sa bahay to discuss with me your proposal? Oh, sige. Mga 1 oras, nandyan na ako. Siegfried, kung itutuloy ko ba ang proposal mo, will you be there for me 100%? Oo naman. Willing akong to quit my regular job to work full-time on your rebrand. Sasamahan kita in all countries kung saan ibebenta ang cosmetic line mo. And I will be with you wherever you go and wherever you want me to be. Parang sobra-sobra namang sakripisyong bibigay mo sa akin. Parang napaka one-sided naman ang situation. Paano magiging sakripisyo yung makasama ka araw-araw, bawat minuto, bawat segundo? Kaligayahan yon para sa akin. Yung makasama ka kahit na sa maliit na sulok lang ako ng iyong mundo. Langit na yon para sa akin. Siegfried, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. I love you, Siegfried. I fell for you at good morning. Dad, tingnan mo ang apo mo. Kamukhang kamukha mo. Nakuha pa di ang blue eyes mo. Ang cute! Oo nga. Matangos ang ilong, kahugis ng ilong ng mom mo. Naku, merong dating mayabang na nagsasabing wala raw sa agenda niya ang romantic love eklay. Nang iinis ka ba, sis? Sige, dahil nagpoop si Baby Michael, ikaw ang magpalit ng diaper niya. Ay, hindi! Sige, hindi na ako mangiinis. Promise. Ipagtitimpla ko na lang ng gatas si Baby Michael. Sigurado after poops, iiyak siya dahil gutom na uli. Magaling talagang tumakas itong anak kong si Julia. Hello sa inyo! Heto na si Mommy Natasha! Mami! Heto ng panganay niyong apo, si Baby Michael. Ang apo ko, akin na siya. Gusto ko siyang kargahin. Heto po, Mami. Yan, o dahan-dahan. Naku, salamat po, Panginoon. Umabot pa akong makarga ang apo ko.
Maraming salamat po sa inyong awa. Sa inyong mga biyaya sa aming pamilya. Natasha, honey, easy lang. Huwag ka na umiyak. Baka makasama pa sa'yo. At si Baby Michael, baka matakot. Tama ka, honey. Michael, apo ko. Ako si Lola Natasha mo. Aalagaan kita ng husto. Baby Michael, anak ko, tuturuan kitang magsalita ng French. Baby Michael, huwag mong gagayahin si Lolo. Sintonado ako. Baby Michael, anak ko, tuturuan kitang mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa-tao. Love, yan ang pinakamagandang may tuturo natin sa anak natin si Michael. Agape. Oo, love. Agape. Nilagay ko ang camera sa tripod. Pumesto na kayo at tumingin sa camera, ah. Ready na ba ang lahat? Nilalagay ko sa timer ang camera ng 10 seconds. Heto na! Bilang kayo from 10 to 1. Timer running! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, say cheese! Cheers! Agape, ang pinakamataas na antas ng pagmamahal. Pagmamahal sa mga nangangailangan. Pag-ibig na kusang inaalay na walang hinihintay na sukli. Ito ay ang pinakasakdal na pagmamahal ng Diyos sa tao. At ito ay sakdal na pagmamahal ng tao sa Diyos. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos naway mapa sa inyo kailanman. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito, ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Teng Masilongan, binosesan si Eiffel. Eunice Dalisay, binosesan si Natasha Mackenzie. Mark Muñoz, binosesan si Siegfried Jamieson. Steve De La Cruz, binosesan si George Mackenzie. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Rio Apostol. Ang direktor na si Lucy Quinto ang inyo pong lingkod. Ang ating technician si Federico Fabian. Ang naglapat ng ating live, music, editor at mixer na si Nalay at Kay Padlan. Coordinator na si Christy Interno. At ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.